Hello guys, kamusta kayo? Sa videong to ay pag-usapan natin today ang ilang dagdag kaalaman tungkol sa mga shopping malls. Nga pala kung bago ka pa lang dito sa channel at gusto mong maging updated sa aming mga video ay pakiclick po ang subscribe button at ang bell icon. Naging parte na ng pamumuhay ng mga tao ang pagpunta o pamamasyal sa mga shopping malls, lalong-lalo na tayong mga Pilipino. Ang mga malls tulad ng SM, Robinson at marami pang iba ang patunay na tinatangkilik ito ng mga tao. Lahat na kasi pwede mong makita dito tulad ng mga bilihan, mga fast food chain, palaruan at iba pa. Tara talakayin pa natin ang ilang mga trivia tungkol dito. Ang Ali Mall, ang sinasabing pinakaunang major shopping mall sa Pilipinas. Ito ay binuksan sa publiko noong June 30, 1976. May lawak itong 64,500 square meters at mayroong 4 na palapag. Ang mall ay ipinangalan sa boxing legend na si Muhammad Ali matapos ang pagkapanalo nito laban kay Joe Frazier na ginanap sa Pilipinas noong 1975. Sinasabing matapos ang laban ng boksingero ay nilapitan ito ng chairman ng Araneta Coliseum na si Jorge Araneta. Nag-offer ang lalaki kay Ali na magtayo ng mall na ipapangalan sa boksingero. Kahit alam ng chairman na maaari siyang gumastos ang napakalaking pera sa royalties, pumayag si Ali na ipangalan ng mall sa kanya nang walang kapalit. Umattend pa nga ito sa inauguration ng mall. Saad ni Ali, isang malaking karangalan para sa kanya na ipangalan ng naturang mall. Marahil natanong mo na rin sa sarili mo ito tuwing makakakita ka ng kotse sa loob ng mall. Paano nga kaya nakapasok ang kotse lalo na sa second floor hindi naman ito kakasya sa elevator? Well, kahit ako nagtataka rin hanggang sa ngayon. Although hindi ko pa nakikita ng personal kung paano nga ito nangyayari. Konting research lang sa YouTube ay makikita mo na napaka common sense lang din ang sagot sa tanong na ito. Gaya ng nakikita nyo sa video, dumaan lang din sa pinto ng mall ang kotse. Paano naman inakayat yung kotse sa second floor o third floor? Well, may mga malls kasi na may parking lot sa second o third floor tulad ng SM Mall of Asia. Marahil ay sa pinto lang din ito nadaan. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang Star Mall sa Alabang ay dating sementeryo. Ang naturang mall na dating Metropolis Star Alabang ay itinayo noong 1998 at mayroon 5 palapag. Itinatag ito ni Doña Manuela Aguilar Reguera, na lola ni Senator Cynthia Villar. At ayon sa Facebook page ng nasabing mall, ang Star Mall ang kaisa-isang mall sa Pilipinas na may swimming pool sa rooftop. Katulad ng ibang malls, lahat na yata ay makikita mo sa Star Mall. At dahil nga sa dati itong sementeryo, ay hindi rin mawawala mga kwento na mayroong multo sa nasabing mall. Ang SM na yata ang pinakapopular na shopping mall sa Pilipinas. Naging synonymous na ito na pag sinabing mall, ay SM kaagad ang una mong may isip. Ang SM ay nagmula lang din sa napakaliit na tindahan. Noong 1948, ang negosyanteng si Henry C. ay naisip na matapos ang ikalawang digmaang pangdaigdig ay mangangailangan ng mga tao ng sapatos. Kaya't naisipan nitong magtayo ng mga shoe store sa Quiapo. Hanggang sa lumago na ng lumago ang kanyang mga bilihan ng sapatos at noong 1972, binuksan ni Henry C. ang SM Quiapo, ang kauna-unahang SM Mall sa Pilipinas. Pinagkatiwala niya sa kanyang anak na panganay pamamahala dito. Nasundan pa ang nasabing mall at noon ngang 1985 ay itinayo ang SM North EDSA, ang pinakamalaking shopping mall sa Pilipinas. Hindi rin mawawala ang mga kwento na kaya walang Mercury Drug sa SM ay dahil naging matapobre ang may-ari nito kay Henry C. noong mga panahong nag-uumpisa pa lang ang negosyante. Lilinawin ko lang, hindi po ito totoo at ayon mismo sa panganay na anak ni Henry C. na si Teresita C. kaya walang Mercury Drug sa SM ay hindi nagkasundo ang management ng SM at Mercury pagdating sa rental rates. As of December 2019 ay mayroong 74 na SM Mall sa Pilipinas at 7 naman sa China. Nagsimula ang mga kwentong ito noon pang 80s. Sinasabing sa dressing room ng Robinson's Galleria ay mayroong taong ahas. Kakambal daw ito ng anak ng may-ari ng nasabing mall. Dahil sa kanilang estado sa buhay ay itinago daw ito ng may-ari ng mall upang hindi madungisan ang kanilang pangalan. Bagamat wala pang aktwal na nakakakita sa nasabing taong ahas ay kinakatakutan ito noon dahil ito ay nangunguha at kumakain ng tao. Ito daw ay madalas magtago sa fitting room upang makapambiktima.
Naging matunog ang kwentong ito noon nang minsan ay nagpunta ang artistang si Alice Dixon sa fitting room ng Robinson. Dahil sa kagandahan ni Alice ay agad ito nagustuhan ng taong ahas at sinubukan itong kuhanin ng artista. Ngunit sa kabutihang palad ay nakatakas si Alice. Binayaran na lang daw ito ng mga Gokong Wei upang manahimik. Nagkaroon ng napakaraming bersyon ng kwento at kumalat ito noon. Gayunpaman, mariing pinabulaanan ni Alice Dixon na ito ay hindi totoo. Maging ang sinasabing kakambal ng taong ahas na si Robina Gokong Wei ay hindi alam kung saan nanggaling ang kwento. At ang ilan pa nga nakakakita sa kanya ay tinitingnan ng kanyang binti kung ito ba ay may kaliskis ng ahas. Sinakayan na lang ni Robina ang kwento at nagbiro na lang babae na naging handbag na daw ang ahas sa department store. Noon lamang 2018 ay tinuldo ka na ng mga Gokong Wei ang kwento at muli ay bumalik si Alice Dixon sa Robinson upang patotohanan na walang taong ahas sa Natura Mall.